Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Mga igsoon ko kay Kristo mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Magandang umaga sa ating lahat, mga igsoon. Sa bawat nagpagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos sa atin na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundong napuno ng pagbabago, kaguluhan at kulang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock, mga igsoon ko, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7:24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya, sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion, mga igsoon ko, ngayong umaga, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw-araw ng ating mga buhay. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Mateo Kabanata 24, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kaniyang lakad, at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila ay sinabi, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maliwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Kayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humingi ng kapatawaran
sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Maraming salamat po, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin ngayong umaga upang kami ay magpatuloy sa aming mga gawain sa buhay. Aming mapagmahal at mahabaging Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon sa may pusong puno ng pag-asa at pagtitiwala. Ikaw ang dakilang manggagamot, ang pinagmumulan ng kalakasan at kagalingan. Inaalay namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga igsoon, mga kapatid, kaibigan, at mahal sa buhay sa kasalukuyang dumaranas ng karamdamang pisikal, emosyonal o espiritual. Hinihiling namin, O Diyos, na ipagkaloob mo sa kanila ang iyong mapagmahal, mapagpalang kamay na nagpapagaling. Hipuin mo sila ng iyong kapangyarihan at palitan ang kanilang sakit ng kapanatagan, takot ng pag-asa at panghihina ng bagong lakas. Panginoon, bigyan mo rin ng karunungan at malasakit ang mga doktor, ang mga nurse, at lahat ng naglilingkod sa larangan ng pagpapagaling. Naway magkasangkapan sila ng awa at biyaya. Turuan mo kaming lahat na magtiwala sa iyong kalooban, na sa kabila ng sakit may pag-asa. Sa gitna ng paghihirap may layunin, at sa bawat luha may tagumpay na hatid ng iyong pag-ibig. Lumalapit kami sa iyo, O Diyos, na may buong pananampalataya na walang imposible sa iyo. Pagalingin mo, Panginoon, ang mga may sakit ayon sa iyong dakilang kalooban. Lumalapit kami sa iyo ngayong dala ang aming mga pasanin at kabigatan sa buhay. Ikaw ang aming sandigan sa oras ng aming panghihina, at tanging sa iyo namin natatagpuan ang tunay na kapahingahan. Panginoong Hesus, tinataas namin sa iyo ang lahat ng taong dumaranas ng matinding hirap, ang mga nawala ng trabaho, ang mga may suliranin sa pamilya, ang mga pinanghihinaan ng loob, at ang mga nawawalan ng pag-asa. Naway ipadama mo sa kanila ang iyong presensya at pag-ibig na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng bagyo ng buhay. Bigyan mo sila, O Diyos, ng lakas upang magpatuloy ng karunungan upang makagawa ng tamang desisyon at ng tapang upang harapin ang bawat pagsubok. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, O Diyos, kahit hindi namin nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Panginoong Hesus, palalaahanan mo kami sa bawat hirap. Ikaw ay laging kasama. Hindi mo kami iniiwan ni pinabayaan. Sa iyo namin isinusuko ang lahat ng aming alalahanin, sapagkat alam naming ikaw ang nagbigay ng pag-asa at bagong simula. Salamat, O Diyos, sa iyong kapanatagan, ang katapatan at walang hanggang pagmamahal. Maraming salamat po sa panibagong araw at sa pagkakataong makapag-aral
Ipinagkakatiwala namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng aming mga estudyante, ang aming mga puso at isipan, naway bigyan mo kami ng talino, sipag at disiplina upang maunawaan at magamit ng tama ang aming mga natutunan. Panginoong Hesus, tulungan mo kaming maging mabubuting halimbawa sa aming kapwa, maging masunurin sa aming mga guro, at magkaroon ng malasakit sa aming mga kaklase. Sa oras ng pagod, ng panghihina, palakasin mo kami. Sa oras ng pagkalito, liwanagan mo kami ang aming isipan. Gamitin mo kami bilang instrumento ng kabutihan at pag-asa sa aming paaralan at sa aming komunidad. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at Panginoon. Amen. Ayan. Ang Mateo 24, talatang 1 hanggang 2. Walang matitira kundi mga guho. Pag-alis ni Jesus sa templo, habang siya ay papalayo, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang maipakita ang mga gusali ng templo. Ngunit sinabi niya sa kanila, nakikita niyo ba ang lahat ng ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang matitirang bato dito sa ibabaw ng isa't isa. Lahat ay gigibain. Ang kabanatang ito ng Mateo ay simula ng tinatawag na Olivet Discourse, kung saan ipinahayag ni Jesus ang mga hula tungkol sa hinaharap, lalo na sa pagkawasak ng templo at sa kanyang muling pagdating. Ang templo ng Jerusalem noong panahon ni Jesus ay isang napakagandang gusali, simbolo ng karangyaan, pananampalataya at kasaysayan ng Israel. Marahil, habang pinagmamasdan ito ng mga alagad, sila ay puno ng paghanga at pagkamangha. Ngunit sa harap ng kagandahan at katatagan ng templo, sinabi ni Jesus ang nakakagulat na pahayag. Walang matitirang bato sa ibabaw ng isa't isa. Lahat ay gigibain. Ito ay tila isang malungkot na paalala na ang mga bagay na itinuturing nating matatag sa mundong ito, kayamanan, kapangyarihan, istruktura o kahit relihiyon, ay pansamantala lamang. Ang tunay na pundasyon ay hindi gawa ng kamay ng tao, kundi si Kristo mismo. Ang panlabas na kagandahan ay hindi katumbas ng panloob na katapatan. Ang templo ay napakaganda sa panlabas, ngunit sa loob, ito ay puno ng pagkukunwari at kasamaan. Bago ito iniwan ni Jesus, inihayag niya ang pagkukunwari ng mga iskriba at parisiyo. Ayon sa Mateo 23. Ipinapakita nito na hindi nasusukat sa anyo o istruktura ang kabanalan. Maaring maganda ang simbahan, malaking manggusali, o maganda ang awitan,
Ngunit kung ang puso ng tao ay malayo sa Diyos, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo, kundi sa ating mga puso. Unang Samuel 16:7. Ang mga bagay sa mundo ay panandalian lamang, mga igsoon ko. Ang pahayag ni Jesus ay natupad noong 70 AD nang wasakin ng mga Romano ang Jerusalem at ang templo. Ang dating dakilang simbolo ng pananampalataya ay naging abo. Ito ay paalala sa atin na lahat ng bagay dito sa mundo ay lilipas. Kaya't huwag nating ipagpalit ang ating pananampalataya sa mga bagay na pansamantala, mga igsoon ko kay Kristo. Ang ating kayamanan, ang ating tagumpay, o katanyagan ay maaaring mawala ito. Ngunit ang relasyon natin sa Diyos ay manatili magpakailanman. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mateo 24:35. Si Kristo ang tunay na templo at matibay na pundasyon. Nang mawala ang lumang templo, ipinakita ni Jesus ang kanyang sarili bilang tunay na templo ng Diyos. Sirain ninyo ang templong ito at sa 3 araw ay itatayo ko muli. Juan 2:11. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang sariling katawan, mga igsoon, na siya ang sentro ng pananampalataya. Ito ay nangangahulugan sa gitna ng pagkawasak, may bagong simula. Sa pagkawala ng lumang templo, dumating ang bagong tipan ng biyaya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kung nakatayo ang ating buhay sa Panginoong Hesus, mga igsoon, hindi tayo matitinag. Hindi tayo matitinag dahil siya ang ating solid rock. No? Siya ang ating pundasyon. Kahit bumagsak ang mga gusali sa mundo, ang ating pananampalataya ay manatiling buo. Ito ang hamon sa atin, mga igsoon ko kay Kristo. Ang Mateo, Kabanata 24, talatang 1-2, ay hindi lamang propesiya ng pagkawasak, kundi paalala ng tunay na pundasyon ng buhay. Ang mga gusali, ari-arian, at tagumpay ay mawawala ito. Ngunit ang mananatili sa Diyos ay hindi magigiba. Sa ating panahon ngayon, maraming templo ang pwedeng maging simbolo ng ating pag-asa. Andiyan ang pera, andiyan ang posisyon o relasyon. Ngunit tulad ng templo ng Jerusalem, lahat ng ito ay mawawasak kung hindi nakaugat sa Panginoong Hesukristo. Kaya mga igsoon ko, tanungin natin ang ating mga sarili. Saan ba nakatayo ang aking pananampalataya? Sa mga bagay ng mundo o sa matibay na bato, si Kristo Jesus? Kung si Jesus ang ating sandigan, kahit gumuho ang lahat, mananatili tayong matatag sapagkat ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Siya ang ating matibay na bato magpakailanman. Manalangin tayo. Aming Diyos na matatag na bato,
Salamat po sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas. Ngunit ikaw ay mananatili magpakailanman. Patawarin mo kami kung minsan ay nagtitiwala kami sa mga bagay na nakikita kaysa iyo. Turuan mo kaming magtayo ng aming buhay na matatag sa pundasyon ng iyong anak na si Jesus. Sa Kanya namin inilalagay ang aming pag-asa at tiwala. Panginoong Hesus, patuloy kong ipinapanalangin ang iyong mga anak na patuloy na nakikinig sa iyong mga salita. Particularly po, Panginoon, si Helen Magay na siya ay nakikinig, Panginoon, ngayong umaga. Ingatan mo po siya kasama ng kanyang buong pamilya, O Diyos. Ilayo mo po siya sa anumang kapahamakan. Bigyan mo siya ng kalakasan, karunungan upang siya, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo sa buhay. Panginoong Hesus, gayon din po sa mga anak mong magsisipasok sa kanilang trabaho. Ingatan mo po sila at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan sa daan. Tulungan mo sila na makarating na maluwalhati sa kanilang mga pupuntahan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.